Bago po tayo magsimula, let us pray po ulit. So, okay po. Lord God, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord God, na muli, Lord God, magkakasama po kaming mga anak mo, Lord God, para po makinig ng iyong salita, yung salitang ibabahagi niyo po, Lord God. Ganun din, Lord God, sa gawain po namin ng pananalangin, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na sa mga oras na ito, Lord God, yung Holy Blood mo po ang mag-cover sa bawat tahanan, Lord God, ng bawat narito, Lord God. Ganun din, Lord God. Itago niyo po ako, Lord God, sa inyong likuran, Lord God. Protektahan niyo po ang aking mga labi, Lord God, na ang bawat salita na lalabas dito ay tunay, Lord God, na nagmumula sa inyo, Lord God. Lord, patnubayan niyo po ako, Lord God. Ganun din, Lord, ang bawat tenga at ang bawat puso, Lord God, ng mga anak mo, Lord God. Nawa, Lord God, na yung salita mo, Lord God, sa gabi na to, Lord God, ay siyang pumasok sa puso ng bawat isa. Maraming maraming salamat, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord Jesus. Welcome ka, Holy Spirit, na mag-overcome po sa bawat isa. Maraming maraming salamat, Holy Spirit. We love you po. In Jesus' name, Amen. So, good evening po sa lahat. Ngayon po, sa gabi na ito, yung isi-share ko po, alam ko na ang bawat isa po, naitanim na po sa puso ng bawat isa. So, punta po tayo sa John 8, verse 12. Pwede po sa NKJV po. Thank you po. So sabi po dito, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So, amen. So, dito po sa John 8:12, nais ko pong ibahagi yung tatlong key points po. So, na ibinahagi po nung nagsalita po si Jesus. So, sabi po dito, number one, firstly, Jesus boldly declare yung identity niya as the light of the world. Then, yung number two po, yung invitation for everyone to follow Jesus. And yung number three, yung promise of freedom from darkness. So, naalala ko po nung nag-share po ako sa children's ministry ng Sunday habang tinatanong ko po yung bawat bata kung ano po yung kinakatakutan nila. So, yung iba po nagbahagi na natatakot daw po siya sa aso. Meron naman pong nagsabi na natatakot po siya sa mga monsters, ganun. Pero nakita ko po na lahat po ng karamihan ng sinagot po talaga ng bata is takot po sila sa darkness or sa dilim. Sabi pa nga po nung isang bata, takot daw po siya sa butas. So sabi ko, bakit takot ka sa butas? Kasi pag tumingin ka daw po kasi sa butas, parang kadiliman din po yung makikita mo dun sa butas. Kaya sabi ko, okay. So takot din po siya sa dilim na nandun sa loob ng butas. So, sabi po dito, um, yung darkness po kasi, so I look into it po like yung, yung kadalasan na po na alam natin, like yung sa spiritual, wherein yung darkness na to, ang definition niya po is, dito po pumapasok yung spiritual confusion. Nandito rin po yung mga, sabi po dito, moral uncertainty, pati po yung separation from God. So, nandun na din po nakapaloob sa parang definition ng darkness spiritually is yung evil or kasamaan, sin, and mismo po yung ignorance and even death. Sabi nga po dun sa Genesis 1 verse 2, sabi po dun na yung without form and void po, and there is darkness all over the earth, no po. So, alam ko po, familiar na rin po kayo doon. So, doon naman po, scientifically looking as to what, kung ano po yung ibig sabihin ng darkness. So, sabi po dito, it is the absence of light, wherein there is lack of visible light,
And possible po na magkaroon ng darkness wherein kapag ka may isang object na nakablock dun sa light. And also, itong darkness na to, um, hindi po siya physical entity like a matter and energy. So, kung meron pong layman's term to describe yung darkness scientifically, it is when there's no light. Wait lang po, hanap ko lang po yung note ka. So sabi po dito na when there is an absence of light, there is darkness. Katulad po ng when there is an absence of sound, there is silence. So para lang po siyang nagiging net net definition po na kapag ka nawala to, dun lang po siya magkakaroon. So, yun po. Then, ganun po, syempre, dadanan din po natin kung ano ba yung light na sinasabi natin, no? Kasi nga po, sabi po dun sa nabasa natin sa John 8:12 na Jesus is the light of the world. He who follows shall not walk in darkness, but have the have the light of light. So, sabi po dito, spiritually speaking, light po means that there is God's presence. Katulad po nung nakasulat dun sa uh, John 1:5. Pwede po sa RTTV. Thank you po. So sabi po dito, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Nandito rin po nakapaloob yung ibig sabihin ng light as holiness, as goodness, and also yung katotohanan at revelation. So, kung titingnan po natin kung paano po siya binibigyang kahulugahan ng, ng mundo, yung liwanag, sabi po dito, light is a form of energy that allows us to see. So unlike po nung darkness na wala siyang physical entity like matter or energy, yung mismong light po, kino-consider siya as a form of energy. Meron po, hindi ko na po kasi masyadong maintindihan yung iba kasi napakadami po nung scientific explanation wherein sinasabi po dito na magnetic radiation, yung mga ganun pong word. So, in a simple scenario po, wherein kapag kunwari, pumasok po tayo sa kwarto na walang liwanag, mas nasabi po natin na yung kwarto na yun is madilim. Pero po kapag ka kunwari, nagsaksak ka siguro po um, ng charger or ng kandila, pagka binuksan po natin yung kwarto na yun, hindi na po natin siya sasabihin na madalim. Kasi makikita po natin na yung kwarto na yun is meron pong liwanag. So, ganun po siya. Pwede po natin na tingnan. So, sabi po dito, um, alam ko po na mas malalim pa po talaga yung ibig sabihin ng sa light. Pero kung titingnan po natin siya as I've shared po dun sa point of view ng mga bata na natatakot sila sa dilim, ganyan. Di ba po ni sinabi po ni Lord na yung mga nanay po ay nagsisilbing ilaw ng bahay po, no? Bakit nga po ba? Parang madalas or alam na po natin kung ano po yung ibig sabihin ng ganito na representation ng mga nanay na liwanag sa bahay. Kasi po, during those times, kunwari po, ngayon po na lumalaki po yung bata, nandyan po talaga yung paggabay, yung pagtingin ng mga nanay po, no? Habang lumalaki po yung mga bata na sa paglaki po nila, nandun po yung pagtuturo po kung ano po ba yung tama or mali sa bawat bata hanggat sa dumating na po sa time na ayun po, nag-teenager na po, nagdalaga na po, nagbinata na po hanggat sa nagkaroon na po sila ng sariling kaparaanan ng pagdedesisyon sa buhay. So, parang hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa na dumarating po kahit po ako
personally, dumadating po yung bawat isang tao na minsan nababawasan na po yung communication dun po sa mga parents po natin, no? Asking for guidance, seeking for their advice. Tunay nga po na sa panahon ngayon, hindi na nga po natin masasabi na kadiliman yung umiiral. Kasi po parang ang ginagawa ngayon ng kalaban is ginagawa niyang makulay yung paligid to the point na nawawala na po talaga nawawala na po yung focusness, yung attention po natin dun sa tunay na liwanag. So, parang pinapalitan na po yung kadiliman ng mga maraming ilaw na nagbibigay po talaga ng destruction, no? So, sa mga point po na, na ganun, wherein, yun nga po, nawawala po kasi yung parang pag-seek nung mga bata po, no? Hanggat sa nagtumanda po sila nung guidance dun sa nanay. So, saan po sila bumabaling ng ng kaalaman? Maaari po na dun sa mga nakasama nilang mga kaibigan, sa environment po talaga nila. Kaya tunay nga po na yung pagbibigay po ng reminder ni Lord na yung liwanag na ibinibigay niya, hindi lang to para makapag-allow sa atin na makita kung ano yung daraanan natin. Kasi po, 'di ba, hindi po sapat na yung sasabihin po natin na there is hindi lang po na si Jesus yung mag-guide kasi po in reality siya po talaga yung very source nung light and truth as mentioned po dun sa binasa po natin dito sa John 1:9, no. So ma mapapatunayan ng bawat kapatiran or bawat tao na kung nasaan po sila dun sa sitwasyon na nakinuha sila ni Lord, dun sa sitwasyon na madilim. Alam ko po na marami na pong mga testimonies para po dito na talaga pong nagpapatunay kung paano po na tayo sa takbo po ng buhay natin, sa paglakad natin, wherein yung mga panahon na hindi po tayo nagkaroon ng relasyon kay Jesus, wherein nakakaramdam po tayo nung pagkadapa, yun po. Hindi po natin makita yung kaliwanagan and yung mga direction po sa buhay natin. Tunay nga po na sa mga ganong sitwasyon, tanging si Lord lang po, si Jesus po talaga yung makakapag-alis at direct sa atin dun sa tamang path po, no? So, yun po yung sa sa number one. Then, yung sabi po dito na he who follows me shall not walk in darkness. So, sabi po dito, um, sapat po ba na naniniwala lang tayo kay Lord? Hindi po ba yung salitang follow is an action word wherein yung kapag ka sinabi ng isang tao na halika, sundan mo ko, gawin mo o gayahin mo, parang ganun, kung ano yung ginagawa ko. Hindi po ba yung taong nagsabi na yun, parang nag-e-expect po siya ng response or nung action dun sa taong sinabihan niya ng ganun. So, talaga nga po na kapag sinabi po natin na um, we we follow Jesus, ito po, dito po papaloob na meron po tayong relasyon sa Panginoon and nandun po yung obedience natin. Obedience natin sa kung ano man po yung pinapagawa or yung nais po na ipaalam or ibigay or instruct po sa atin ni Lord, no? Tunay nga po na sabi po dito sa 1 John 2:2 verse 6 po. 1 John 2:6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So, kung sinasabi po natin or naniniwala po tayo na si Jesus po talaga yung light na sinusunod po natin sa mundo, patunay nga po na
nagbibigay po to ng reminder na yung pagsunod po kung paano po yung nais ni Lord sa kung paano po tayo mamuhay, kung paano po yung nais niya, kung paano tayo sa pananalita natin, yung sa pagkilos natin during po nung time natin na nandito po tayo sa mundo. Katulad nga po ng um, kung kung tatanungin po natin siguro araw-araw yung sarili natin, no, na am I really a follower of Jesus or I'm just an observer? Parang katulad alam ko po parang clear na nga po na um nagjo-join lang ba ako every Sunday or tunay nga na kung ano man yung ibinabahagi every week, tunay ba na pinapasamuhay ko to, yung ganon. So, nice po ni Lord na lagi po talaga natin i-check yung um, yung pamumuhay natin kung naka-align pa rin ba tayo dun sa ninanais ni Lord para po sa paglakad natin sa buhay natin, no? And ganun din po yung sinasabi po nila na yung discipleship, it's really a commitment. It's a daily commitment. It's an active work. It's an active way of worshiping God na yung paglakad natin, hindi lang din po talaga siya mahihinto sa sarili natin. Bagkus talaga po na katulad nga po nung sinabi nila din na tayo din po mismo ang dapat na mag-represent po nung light na tinanggap natin kay Jesus. So, yun po. So, then yung sa keynote number 3 po, yung promise of freedom from darkness. So, tunay nga po na ito yung pinaka-ultimate fulfillment nung presensya na natatanggap natin at yung paggabay na nagmumula kay Lord habang tayo po ay patuloy na sumusunod po sa kanyang utos, no? Yung freedom na maialis, matanggal po tayo dun sa sitwasyon na sa tingin po natin nakalak na tayo dun sa mga bandages. So sa bawat isa po na kung meron pa pong mga pintuan sa mga puso po natin na hindi pa po natin nabubuksan sa Panginoon po, no? So, nais po talaga ni Lord na i-open po natin yung mga yung mga pilit na sinasara po natin na akala po natin na wala na pong way out, parang ganun po, no? So, katulad din po nung sinabi sa katulad po nung sinabi po dun sa Ephesians 5:8 po sa RTPV po. Sabi po dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, as we walk po as a children of light, as a children of God, we we need to remind ourselves po na yung pagtanggal po sa atin ni Lord dun sa hole or sa butas na yun, no? Tunay nga po na dapat po natin tanggapin yung kaakibat po nung freedom ng pagtanggap po natin kay Jesus dun sa mga bagay na inilinis niya na po sa puso po ng bawat isa, no po. Tunay nga po na yung light na binibigay po ni Lord sa buhay natin, it is not just para makakita tayo, para malaman natin yung lalakaran. Bagkus po talaga yung existence natin na lantaran pong ibinigay sa atin ni Lord
yung liwanag na yun na nagmumula sa kanya. Because from the very beginning po na tunay na yung kadiliman, yung bumabalot po, no, nung sa time na ginawa niya yung mundo. Pero po, nandun po yung greatest sacrifice, which is yun nga po, si Jesus, na yung sa way nung pag-surrender natin and yung pagtanggap natin po kay Lord sa puso po ng bawat isa na nandun po nakapaloob na patuloy po natin na palakasin yung liwanag na nandun po sa puso natin. Huwag po natin hahayaan na ito'y mawala. Huwag po natin hahayaan na ito'y, ang tawag po dito, yung mag-extinguish po, no? Na patuloy po natin na tatandaan na yung dati niya pong pinagtanggalan sa atin, dun po sa makasalanang gawain natin sa buhay natin, wala na po tayo dun. Nandun na po tayo lumalakad na kasama si Lord na nakatingin, nakadirect yung attention dun sa liwanag na ibinibigay niya po, no? Na para po dun sa gawain natin sa bawat araw na makikita po ng mga tao na nagre-reflect, nagbabounce back para po sa mga nakakasama natin, nakikita din po nila yung liwanag, no, na nagmumula po kay Lord, na nagre-reflect po sa mga kinikilos natin, sa mga sinasabi natin, no. So, kung tunay nga po na tinanggap po natin yung kaliwanagan, dapat po wala na pong lugar dun sa puso natin yung mga pagtatampo, pananakit, yung mga ganun po, no? Tunay nga po na kailangan natin everyday ipasurrender kay Lord yung kung meron man po kahit katuldok na kadiliman or kaitiman na meron yung puso natin na lagi po natin siyang ipinapasiyasat kay Lord na Lord, please remind me bago po tayo matulog kung meron man po tayong naramdaman na nasakit or kung tayo man po sa mga salita natin na nakapagbigay ng kasakitan po, no? So, talaga po na gusto po ni Lord na yung liwanag na ibinigay niya sa atin, magre-reflect po sa atin, sa ating pagkikilos, sa ating pag-iisip at sa ating pananalita po. Ganun din, Lord, ganun din po na kung yung liwanag na nagre-reflect sa atin, yun din po yung liwanag na maibabounce back din naman po natin sa mga tao na nakakasama natin and kausap po natin sa pang-araw-araw, no? So, yun lang po yung nais ko pong ibahagi. So, nawa po na um, nabuksan po yung puso po ng bawat isa po na tunay na um, sa araw-araw, tanggapin po natin tong liwanag na ibinibigay po sa atin ni Lord, yung pagpapasiyasat po natin everyday na hindi po tayo, hindi na po tayo na ninirahan, hindi na po tayo namumuhay dun sa dilim na yun dahil nailigtas na po tayo at natanggal na po tayo dun ni Lord, no? So, salamat po sa bawat isa. Let us pray po bago po tayo dumako sa ating pagbabahagi po ng bread and wine. So, Lord God, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming maraming salamat, Lord God, sa salita mo, Lord God, na nagbibigay reminder po sa bawat isa, Lord God, na tunay, Lord God, na yung bawat sulok ng puso namin, Lord God, we pray, Lord, na pagkasiya sa atin mo to, Lord God, na nawa, Lord, na kung meron man ko yung nakikitang kadumihan, Lord God, Lord, mangusap po kayo sa bawat isa, Lord God, na tunay pong buksan niyo yung puso namin, Lord God, na malinis to, Lord God, magmula po sa aming pananalita, yung emotions namin, yung thoughts namin, Lord God. Tunay nga, Lord God, na we surrender this to you, Lord God. Ganun din, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa liwanag, Lord God, na ibinabahagi mo po sa bawat isa, Lord God, sa pang-araw-araw, Lord God. Nawa, Lord, ma-remind po kami na hindi ka po mawawala, Lord God. You will never be overcome by any means po, kung ano man po yung
um, nagbablock sa aming mga kaisipan, Lord God, sa mga mata namin, Lord, sa puso namin. Tunay nga, Lord God, na tanging ikaw lang po ang makakapag-alis nito, Lord God. Lord, patuloy po kami lumalapit sa inyo, Lord God. Patuloy po kaming nagpapalinis sa inyo, Lord. Maraming maraming salamat, Lord God. We love you, Lord God. The mighty name of Jesus po. Amen.